Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita na to ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Lain na sa nahugna sa atong kapihan sa Subo Forum niining pagtungtong sa bago nga tuig 2024. Ang kapihan sa Subo Forum alang diadtong mga naminaw nato sa kalilaing suok sa kalibutan via Facebook Live. Mao gyapon gilangkuban kini sa dulang sa 30 ka mga magsisidya o mga magsusulat nga giliyugan sa kagawasan sa pagpanibya o sa pagsulat. Matag Huwebes ni agita dinhi ang luna nga tagana gyud nato sa Cebu City Government. Mao na magpasalamat sa management sa Port San Pedro kada Huwebes kining atong kapihan sa Subo Forum. Magpasalamat po ta ni Mayor Mike Rama kay magpadala di siya staff dinhi matag Huwebes aron paghimpit sa kapihan sa Subo. Ang mga balita na atong mahipos gikan sa atong pinasilugan nga dinapit amo pod nga isipya sa tagsa-tagsa namo ka mga media outlets. Gawas na mabati kita o madungog via Facebook Live, mabati sa kini mga impormasyon katilingbanon sa tagsa-tagsa nato ka mga media outlets nga gialagaran ng mga sako sa kapihan sa Subo. Sa samang higayon, delayed telecast sa CCTN Channel 47. Agi o pagsugot mga yutang mayo tingali dito lang ta. Ako na ipahibaw ninyo na ang atong mga founders ni Agyapon kanunay nga naga-suporta biyan ka aktibo sa ato ang mga founders. 5 na katuig kining kapihan sa Subo Forum. Si Konsehal John Alcover o si Mayor Ritzy Wagas. Ato ng mga founder. Una, tungod kay Murabag na langay-langay ta o sugod, bumikan lagi sa hibig traffic, mao nga atong bisita, naglisod itaw parking, tuwa ko pumili, mag-parking. Lakaw pa yung dire. Mao nga nagkasabot ko sa atong bisita, nagiputasan siya, labi na nisaka pa rin sa ikaduhang andana sa Port San Pedro. Ang atong mo host, nilig atong question and answer portion, nga mo pailapon sa mga kauman nato sa kapihan sa Subo. Ang atong Vice President sa kapihan sa Subo, ang naila na kayo nga latos sa kahanginan sa iyang tulumanon sa radio. Mr. Boy, kagalita. Daghang salamat, Sir Boy. First of all, Sir Jun, magpasalamat po, Sir. Mayor Richie, daghang salamat, Sir, sa pag-imbita na ako dahil sa inyong kapihan ko. Kung sa tanan, ang kanina akong pagkalit, ako malay akong pasaylo. Kaganihan alas 9:30, padong na pag-release, sa'yo ko, nag-communicate po kay Sir Boy. Yes, Sir, anak, nag-remind siya ako. But 9:45, na ako isa ka very close friend na ako na disgrasya, and I have to nag-text ako mo, Sir, akong na-problema, kinunglan na ito nga tabangon, and inanin mo tag-higala, tadi dito mo biyaw higala, so aking itabangan, and from there, napahimutan na siya, nilagan tagrin ang problema kay nasabtan mo na ito kasinulog.
napunan lang yun siguro karon sa grabe ka traffic. So mo lang ni, and I hope you understand my situation. Sa sunod nga imbitasyon ninyo ako'y maguna diri. Mangayo itahong ko pasensya. Ako mangayo po ninyo usap pa kayo ngayon. Sa sunod nga kapihan, ako na yung mauna diri. Mabawi ko ninyo. Okay? Thank you very much, bro. Ito sa mga founders na to. Dr. Ondo Mantilla. So, Brings Radio. Mr. Commissioner, sa imong pagka-commissioner of customs sa Bureau, before, kung sa imong pagka-commissioner and handled ron, can you remember nga naay mga smugglers nga iba yung natog put behind bars? Kung may sekreto na mahimo ang smart smugglers? I can probably answer that question. When I assumed as Director of Enforcement sa Enforcement and Security Service sa Bureau of Customs, that was 2017 when I got appointed by President Duterte to that position. 2018, I recall that time, natay nalakpan, kita mismo, ang ato aging team mismo may nakadakot atong rice smugglers nito sa Bataan. That was in Orion Port. I do not have the specific dates. Next time I will back, I will bring specific answers to the question, sir. We were able to arrest punong ka-truck, sir, puno o bugas. Naidwa ka-truck, puno o sigarilyo. So we were able to arrest them as ang ilahang mastermind. And I am proud to say, under our watch, ato gitong na dito. And again, the challenge magod sa ato, sir. First of all, we are an archipelagic country. We are more or less 7,000 islands. And aside from that, if we count the international ports sa ato ang nasod, we have 34 major ports and we have 17 major ports and 34 sub-ports. Just imagine that. Inana abroad ang ato ang mandato. When you look at the United States, pila ka borders in ilang bantayan? Duhara. The East Coast and the West Coast. Mexico is bordered by land. Canada is bordered by land. Na-intercept na sa ilang mga law enforcement agencies. Israel has only 2 major ports. Look at the Philippines. We have the second longest coastline. So muna itong challenge. But in spite of that, we are compensating for it. Natay gitawag, I'm proud to say, during our watch, nakapag-implementar pa o kanang atong gitawag o vessel tracking system o kanang gitawag na itong e-track. The e-track is the electronic tracking of containerized cargoes. Kada na container, maabot sa Pilipinas, if that shipment, if that shipment is bound for PEZA, maumuna kasagaran ng smuggling. Okay, if shipment is bound for PEZA, then that means that shipment is duty-free. No duties and taxes to be paid to the government. So, inikabot, sa una, diretso na sa PEZA. Inikabot na ito sa PEZA, ablihan, mark, aray. Karon, inikabot sa port, butangan na natin GPS tag, diretso sa PEZA. Mamonitor na natin ang shipment, dagang inikontra na ang programa. Dagang kinaglagot na itong tema. But I don't care. And I was able to say, I am proud to say, aside from being the first Cebuano to be appointed as Commissioner of Customs, I am proud to say, atong na pasaka ang revenue sa gobyerno for the past, in the history of customs, we were able to surpass the 800 billion target under our watch because of that system. More than that, I am proud to say of that. Thank you so much, Williams. Good morning, sir. I'm George Rabia from USA. Okay, you need to say nga ang root cause ng pinasugpad kita ang illegal drugs. Pero natin makita ng mga accomplishment from your office. Ang main problem
mo na nga isog ikugdod kay mo naming daghang mga isla sa Pilipinas. Maka lihay-lihay sila. So, during your watch, mga pila po ka mga drug lord ka ang mga tuba panahon ni Kandidos din Digong Duterte. Thank you, Sir George, for the question, sir. Sir, giving my background also, I was with drug enforcement before. I would later answer some questions, sir. First question is how will we solve the drug problem? We have already tried to solve it during the time of the RRD, and we have sort of been successful. But mo lagi na, sir, nga itong problema mo ang sustainability. There are certain projects na, because depende mo sa leadership, sir. There are certain projects na kung hindi continue sa next administration, we cannot do anything about that. But ang ako nakita ang itong very successful, sir, we implemented the Barangay Drug Clearing Program. The Barangay Drug Clearing Program is a program specifically targeted for grassroots na to. Atong paagiron, ang atong approach, ngita tag-kinsan ng mga drug lord, ngita tag. Yes, that's only one component. That's only one component. We should also focus two-pronged na itong approach. Kung saan na ito himo na itong mga small time? Kung saan na ito himo na itong mga users? The users are already there. If we cannot find a solution sa users, they will always find a way yung mo gamit sa drugs. Because mas dami man yung droga para nila. Wala na sila pakialam, di na sila mukhaon, basta makadroga lang. So how will we find a way for that? So, dapat, sir, it should not only be today, it should not only be law enforcement. There should also be a component na sukod pa sa kabata, ang atong mga bata, pardon me for the word, atong mga bata, atong nang i-indoctrinate. Sukod sa pagkabata, i-indoctrinate na atong na drugs are bad, drugs are bad, drugs are bad. Simple as that. Naunsa man na mas una pa natin ituduan atong mga kabataan of sex education. That's one of the things that I am very passionate about. So grade 1, inikat una og kanang basa sa bata o kat og suwak. Late na. So grade 1 kanang fresh pang ilang mga drugs are bad. Very simple. So mo na itong concept. And then regarding, sir, I know you have also monitored na siguro na assignment ninyo ang nagtanaw kung sa akong trabaho sa una. Yes, I am not proud of saying that. Oh, I have personally killed people. But it's my job. I am not proud of that. But they were really bad people. Mga criminals. So, atong time, if you try to shoot me, I will shoot you first. Gituloan ko sa gobyerno kung saan ko sila tao. So, ang amag magpapusila na sa ko, ang pamilya, kung saan nalay ko mauna. So, that's the part where I am going to say that the drug problem needs a drastic solution. Ang atong problema mga karon, we are in denial. We are in denial. Atong ikuan ba, walay problema, mental problem na. No, this is not a mental problem anymore. This is not also a social problem anymore. Mas dako pa nga problema. So, we have to accept that there is a problem, and from there we can formulate kung saan yung mga problema, kung saan yung mga identify na ito isa-isa ng problem. Ayaw nang, sa unang whole of government approach, generic approach, we have to be specific. Mo niya ang problema. Kung sa'y solusyon. Mo niya ang problema kung sa'y solusyon. At isa-isa kung, and from there, we can solve this one. Magtinabangay ta, ayaw mo kauwaw, mo ginagawa ayaw mo kauwaw, pag-report o na inyong kasilinganan, inyong higala, na ay problema, kaya para itong matabangan. If katong mga kriminal na hindi mo papadlong, hindi na sila mo pato, and there's another solution for that. It's in discussion for another time. But during my watch, when I was Commissioner of Customs, I am proud to say, wala gibis ako sa ka-shipment na droga ang nakalusot. Agricultural products, during my first month, mga naigin mo attempt, kaya itong time mas mahal pa ang sibuyas kaysa droga. So, that's one thing. Ako yung angko, kada gabi, katong na Commissioner of Customs. Kung nakakita pa ako sa una itong Commissioner of Customs, kung akong uban siguro,
ang akong puti nga buhok, ang akong stress di mabayaran. Ako ginampo kada kay Lord, please, pamat ako mas puntag mo ang ibintay dugang na nakalusot. Mo niya pa po. Walay Commissioner of Customs makasurvive a drug scandal. Mo niya ako po pirmi. Akong giwarningan ang tanan nga taga-aduana. Ang kinsay mo import, kinsay mo facilitate, o kinsa tong finance na nagpasok og droga, pasensya ko. Mao rin ato, pasensya ko. Di na nato elaborate kung sa tuwing mo, pero atong ihimo. Thank you. Okay. Si Sir Joseph sa among programa sa Banay ni Juan sa CCTN portion sa Banay ni Juan atong guest karon si Commissioner Yuki Ruiz. Kanang kaganihan isgot ka sa coastline issue. So ako nasabot more concern siya sa Coast Guard kay coastline man. So ano ko sa punto nga kung saan manimo kung panangit mahimo kang policy maker nga dunay maayo nga law nga mahimo nga makunik ang Coast Guard o ang Bureau of Customs. Kaya naman ang system problem. Base sa tinuod, realities kita na to, no? Ikaduha na kong pangutana, kanang kada Department of Agriculture, naman ay Bureau of Import, kanang misdeclaration bitaw sa mga importer na to. Kaya, kung sa relationship niya nga, per department, kaya daghan man ang mga department kung hangdola na, ngadto sa Bureau of Customs, niya usap na ito pagsulbat ang misdeclaration nga lahi ang dito sa port of origin o pag-abot na ito diri sa Pilipinas. Ikatulo, kana how do you protect yourself? Is it alternatibong politiko sa ato sa sulod? Medyo daghan tayo mong pumuntahan na, pero basik ako matubag siguro doon tulo. Number one, sir, regarding our coastline, it's already there. It's part of the beauty of why we are the Philippines. Sir, ang number one lang din nato na para din ako, let's invest more on water vessels. Let's invest more on water assets. The more water assets we have, the better. Ang ato mong programa karon, sir, doon nakakalan yung chance na maka-voice out po na, sir, because the Bureau of Customs is under the Department of Finance. The Department of Finance, ang muy nag-finance, ano mga proyekto na to? So we were asked, kung sa'yo ato makaya ang Bureau of Customs na ma-provide na ito na fund, target collection, para maka-provide tayo mga additional water vessels. Unfortunately, if we will go with the conventional purchases na to, kung atong sundon ang style ni Amerika na mag-purchase ng mga dagko kayo mga barko, we can only buy one every year. Pwedeng mahala ng mga barko. But if we go and we acknowledge that we are an archipelagic country, mupalitag mga gagmay nga mga vessel, para nang ginakanan mga supercut. Daghan mo na to. Usa ka mother vessel at nga mo lunggo na po 15 ka small patrol boats. At to sa mo fuel restock, balik na sa patrol. We have to accept that. Gagmay din magkakinalaga ko. Ang atong himuuna na, kung naamang ganit mga intrusion, swarming na ta. Usa ka buk, swarming na, di na tinala. Ay na, di na natusundo ng Amerikano. Usa ka buk barko, dagang missile. Well, it's China mag-reform na ito nga. oh, that's the case, sir. That's the case. You're answering your own question. They are doing it and they're very effective. And that's what we should be doing. Not naman ito sa sundon. That's what they're doing. They're effective. Ang ato mo, padata na ito. Dagko ang barko, isa, dua. What's the use? We have to accept we have financial limitations. And that's the case when I was given the chance to prove my point nga. More gini atong kaya. Because the Bureau of Customs has also other concerns na atong budgeted ko ang customs igor ng mga mo-remit na sa collection. Naka-budget na sa Congress kung sa ito ang for the gaan nato, for the appropriations nato. So, mo na sir. And regarding sir sa your next question, sir, the other question regarding the Export misdeclaration.
misdeclaration. Sir, we have attempted to solve it. Actually, sir, maimo na kung attempted, kaya ato nang gisugdan, and I know they are doing it already. Gipadayon to na itong programa. We have implemented the ASEAN Electronic Customs Declaration document. That document, sa una mga sir, for example, si Mr. John will import to the Philippines. Si Mr. John is, let's say, Malaysian. He will import to the Philippines. Ang iyahang dokumento, physically, ipadana niya sa Pilipinas, si FedEx, si LBC, whatsoever. Ang iyang document, ipadana niya sa Pilipinas. Nagabot sa Pilipinas, ipadana niya siyang broker o sa iyang business partner. So, iya kumablihan, tanaw, kung sa itong dokumento, si customs broker will file an entry based on the documents. So, from there, na ay gitawag o part na pwede sila maglaro. Range of duty. Pwede mo laro ang atong mga customs broker. Kung ako'y pasultiyon, ang atong customs broker sa Pilipinas, ang pinaka-bright na customs broker sa tibok kalibutan. On some specific. Pinaka-bright, sir. Kaya pwede nila himuon ang Lamborghini o Toyota Camry. Misdeclaration. Oo. Kaya perting mahal sa Lamborghini, mitas kung imong bayaran Toyota Camry, perting para ito ba? Mo na makaingon ko, sir. But, sa una na ng sistema. Karon, because of that system, the Electronic Customs Declaration document, gikan sa origin country, padung sa Taos Pilipinas, electronically transmitted. Mo-open lang na ito ang customs examiners once sa iyang shipment. So, why nasod, namusugot, nga nato sila nasod, ipiki ang dokumento. Take the case of China. Sa China, pag mag-export ka, the exporter, nasa programa sa China that they can claim tax refund. Kung ako, mo-export ko sa Pilipinas, ang ako export ko sa container na vegetables, I will go to a certain office in China, declare mo niya akong shipment, I will claim tax refund for that. So, for them to get the tax refund, pagkahumana na, ang gitawag na the export document. Mo na atong i-require na diri sa Pilipinas, the export document, the tax refund, electronically transmitted na. There's no chance to misdeclare. Unfortunately, because napadya po implementar ng system, ilan ang pikion, anar sa rikto, gihimo ang mga papilis. In other words, di-falsify nilang documents. Falsified, sir. Mo na yung nahitabo. Daghan na tag-napusasan. While I was Commissioner of Customs, sir, I don't know if ma-proud ba mo or maglagot mo na ko. When I was Commissioner of Customs, ako yung pinakakontrang Commissioner sa Customs. Kaya daghan kita usab ng mga proseso. Nga nakaingon ng mga sindikato, angay na lang ilistan. Hindi ta kakorta. So in other words, itong electronic, you can see actually the physical condition of... Not only the customs can see it, sir, the other agencies. Just remember, customs is only the implementing agency. The regulatory agencies are the Department of Agriculture, sir, the Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry, Bureau of Fisheries. There's also FDA, daghang ka regulatory agencies. Mag-submit na sila ng customs, na mo na nato ang mga gi-require. Si customs in turn, mo check ra. Mo nang mahitabo na ay makalusot nga vegetables. Mo ingon, oh, nakalusot ng customs. Ang saktang tubag po ni customs, oh, gitagaan ng clearance. Who are we to stop? Gitagaan ng clearance. So that's the case. Ang permi, ang punching bag, ang whipping boy, si Bureau of Customs. So, if we can standardize it, implement na nato, nakapag-pilot na ka Port of Manila and Port of FDCP. If we can pilot it into the other ports, if we can implement it to the other port, we will be very successful. And your last question, sir, di na ito na ako tumagon. Okay, call of the time. Sir, I know you have already seen how empathic I am. I have been assigned to Manila for 6 years
I go home to Cebu, from Manila, Cebu. I have seen how Manila improved under Isko Moreno. He's my friend. I have seen how Pasig improved under Rico. I have seen how Baguio improved under Mayor Magalong. They are all my friends. I'm not proud of what is happening to our city right now. I apologize, I'm not making this a political event. I'm just saying what's in my heart. I am just saying I am not proud anymore. I just want to give back to the city. I have been in customs for 6 years. I have reached the highest position ever in the bureau. Undersecretary yung akong level. But I just want na gusto ko ako na maglakaw-lakaw magabi na di ko magproblema. I just want na atay peace of mind ba? Everything else will follow. I will just focus on the 5 basic services. Everything else will follow. I will just focus on that. And I know, kamo nga naamot karon kaning tawanan na sultian ka mo, kaila ko ani sa una pa. Sa una pa, kabataan pa na ko. Senior niya. Kailan ko ani, nabuutan na niyo, nakaila ko kung saan ka dito sa una. Kaila ko kung saan ka dito sa una. Yes. I want to bring back those days na maski asa taman ko, naatay peace of mind ba. But it has come to a point na murag mas ni maldito pa mo ng mga sindikato sa tuwa. Mas ni kuskan pa sila sa tuwa. No. And that's the situation where I want to. I think I can. That's part where I can also contribute. All other parts, there are also parts na makaingon ko nga, I have competencies. Ako rin kayo, I have never been a politician. I have never been into any elected office. So, that's the part where I can say, everything that I will do is without any political leanings. Kaya, wala ko'y partido, wala yung nagsuportan ko. Pero, pasensya ha, dili na tamo diretso na kay lisod na. Sir Boy, interrupt na ko. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita na to ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arti ug balita unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. May hapon sir. Baso lang may ayos. Lipay ko, nakaila ko ka ng mga maldito sa mga. It's a public record with your colorful achievements and background. National level maka. Now, atong ilocalize and be free because we are in a democratic country. Wala tayo kimi-kimi sir. When there is wrong, we must do what is right as a responsible, concerned citizen. Huwag asa man dadon sa flow, sa kapalaran, let it be, matud pa. So, everybody needs people like you who can inspire people. So we appreciate your observations and concerns for the love of the city. Puros man tanay pamilya. Kuan lang, example lang, if given a chance to solve the problem in particular like peace and order, can you imagine, broadly light na ay nag-robbery, kining traffic, ikaw mismo naglakaw ka, nga wala pag-ibista ni sinyo sa dunyo, naglakaw ka from Comelec to the Port San Pedro. In your own colorful experience and achievements, unsa kay mga possible solutions in these local problems in the city of Cebu. Foremost sir, sa peace and order, it's just a matter of akong ikaingon din na it's a matter of political will. You must have the will to do something drastic. You must have the will to do something drastic. Naanaman ko sa punto ron sa ato ang sosyedad ba, nga ang ato ang
Ako ang mga kriminal. They feel that if they do something, pwede sila dili ma-prosecute. Kaya minus ang atong pagbukod. Atong ipatanom sa ilang una-una nga kung muhimo mo diri og kadautan sa syudad sa Subo, prestasyon ugma sunod adlaw nanay manuktok sa inyong balay. Nanay manuktok sa inyong balay, kung di magani si Hugo Ruiz, basin mo si Junal Goberna. Nanay manuktok sa inyong balay. Prestasyon. Prestasyon. Ako di ko, I am not proud of my past. But I have done things because for my country. Why don't we unite to do something drastic again para sa kalinawan sa itong syudad? May akong ikinanglan doon. There are things that we need to accept na mauna man yun din atong syudad karon. But also, there's a part that we have to empower, we have to support our law enforcers. Kaya mo nang yano-yano na silang muhimo krimen. Tungod kay kibaw sila muhimo sila krimen, ni man di sila malbawan, di wala kuwang ang atong mga ekipo, pagproseso o panyanya konduktang. Pag buhi na kuha na, nanay fingerprint supposed to be. If we have the proper equipment, if we have the proper support sa atong law enforcement agencies na makaprocess ta sa crime, not only that, atong palibunon ang ato ang kada establishmento mandatory. Kung na naman ganito yung ordinansa anak, we strengthen it. Kada establishmento mandatory, mag-alat sila o upat ka-CCTV camera outside of their establishments na ang maka-access na ang city government. How do we do that? Na ay mga system na karon ma-online na, maghatag na sila o IP address, ma-access na anytime sa ato ang command center. And how will we do that again? Investment, political will. Traffic, there are two things ako masay. Sa Chandahar, India, if you know India, India is the most traffic congested country in the whole world. But there is one city that solved it, that is Chandahar. How did they do it? They implemented artificial intelligence. Artificial intelligence. We have to accept na atong mga traffic enforcers, ang atong mga kinaraan ng sistema sa atong traffic, if we do with manual traffic systems, kaya mga oras-oras lang, overloaded na. What we will do with artificial intelligence, certain hour, machine learning, kaning area ha, rush hour, perting trafika niya, but other hours, wala yung traffic, the machine can learn it. So we will again additional investment. The second solution, we have to build bubbles. Mo ni siyang nan. Magbutang tag bubble, one bubble for unloading, one bubble for loading. Again, investment gyud na sa city. Kung mapalit man ta og yukaan ng area. Take the case of Makati. Inigabot na to sa jeep sa Makati. There's a certain area. Ang tanang pasayro maganaog, ground offloading na sila. Moderitso, inigoman, o naog na tanan mo, balik itong jeep na to sa loading area. Na to sa loading area, naglinya na tanan diyan. Mga to kas Makati ang mga tao disiplinado. We can do it. But we have to support. Butangan na to og shed. Butangan na to mga electric fan para dili paniton. Certain lane for atong senior citizens. Kabantay mo karon para mao ang atong senior citizen pa para mao jeep magpagkompetensya sa mga batanon sa dinaganay. But if we do that, na na certain linya, this line, kung mo ni nga road sa ni Agaya o basta Pardo, mo ni siya nga road, maglinya, abot sa jeep, load, di ka puno, lakaw. So, why part na makakongest sila? Mora niya to, political will again. Ato lang hangyon sa itong jeep drivers ang tusa ninyo. Anyway, it is your advantage. Kaya ang magabo, di mo magsigtuyok, di mo matraffic. Mora niya to. Very basic. Di na tanang uban pa mga, we will come to that. Di na tanang mga grande pa mga subway, mga MRT. We will come to that. But we should first start to solve ang pinaka-basic na ito nga problema. We solve what is there right now. Correct.
So mura na ako ikaingon, sir. Sakto yan, sa iyo mo. Pero back to the drastic enforcement of law. How could you reconcile kaning gingon that they are part of the solution system, human rights advocates? Sir, as I have said, I have done things that I am not proud of. But at the other spectrum, I am the #1 crusader of human rights. I am the #1 crusader of human rights. Why? Pautanong mo niyo, why? Mautanong mo yun mo, crusader of human rights. Killer ka, nakapatay ka mga tao sa una. Pero it was because of I cared for the ordinary people na gitumban, gibuli. Ato na silang pasagdan tungkol kay ganang nasa human rights, pero mga kriminal sila, hindi siya kumusugot na. I would rather go to jail kaysa akong pasagdan akong kaulingon nga magtanaw lang diyan na uy, kaluoy ba ning wala? Magsigil ako basa sa newspaper, magsigil ako pamaligas, magsigil ako sa uy, ganang basig ma-stroke na imong gimo. But no, it is because gusto ko nga mo dako ang akong mga anak ko usa ka kadilingban na limpyo, safe. Mo ginakong gihandong. Wala ko gihandong nga as ayab sa di mo ko politiko. Wa ko giprotektahan nga unsay mga naadya nga mga naitabo nga ang protektahan nga basig lain ang makalingkod mao ka. Wala dili ko politiko. I only after one thing. Kayuhan ninyo kung kita tanan mo lambo. Siyempre, malipay ko kay I will be perpetuating ngayon. Malipay ko. Okay ko. Okay. Sa iyong kapidiyan sa una, habi ko kay karon atong matikda na kinilo na ang siya po ni sa ato ang madalas sa pulis. Ang pagkutan na nago sa bandung tay laboratory ni sa na Pilipinas nga niya din sa ato. Mo ni isig pagawas ro. Kinilo na. Kanya ang dahil po sa inyong imo pa man para panahon kini programa nga drug clear sa barangay. Kini mga barangay nga drug clear ta. Usa man sa barangay karon na inadakpan niya nga siya po usap na wag tango na malikas ato niya pagka-drug clear. When I was in PIDEA, I cannot say kung saan yung sitwasyon karon. Kay wala naman ko'y access sa records. Kung naiusa kain siya nga pwerte mo tago o sikreto si PIDEA na yung mga opisina diya nga di ka pwede musod kung wala kay authority musod ng opisina. So, basis akong experience when I was with PIDEA, ang lugar yun nga perting daghana gikan sa gikan na nasa kung nasod karon gikan sa Golden Triangle. Kani gitawag na to Golden Triangle. Perting baratuha sa Shabu dito. Gitolerate silang gobyerno. Pero muatit silang sud ari sa Vietnam. Si Vietnam is a communist country. Lahi sa silang palisid do. Suod ka sa munasod ka. Patay ka sa dito. Punggot ka sa liog. Mo na ilaha. Mo nang ang ilang himuon, wa mo sila market gipada sa Pilipinas. Ang usa ka kilo nga siya po. When I was with PIDEA, based on our interviews, based on our investigation, ang usa ka kilo nga siya po. Kung imong palito na sa Golden Triangle, that's only worth 250,000 pesos. And they bring it here to the Philippines, they sell it, it's already worth 6 million pesos. Kinsa, labi na tong mga kinsa man ang mga so anong Panginoon ha? Katong mga kriminal o panguto, kinsa may dili mo resist anang tentasyon na. So how will we do it again? Hinumdum mo suna nga katong dahil firing squad sa Luneta. Pagmuma na ito, nahunong ang droga sa ato ang nasod for how many years? Hindi mo. So, diyan tayo sa question mo, sir. Barangay Clear. Barangay Clearing Program. Again, bilis sa mamambo. Under my watch while I was regional director of PIDEA, I was the only regional director of PIDEA, tibuok Pilipinas, na nakakonsuspenso o tibuok
opisyalis barangay, that's Barangay Ermita. Ako yung suspenso sa ito na. The late Barangay Captain Rupinta and all his councilors, kaya wa sila mo suporta sa tuang kampanya. Ako sila na pasuspenso. If we will do it again, nga mo na itong himuon, oy barangay, we have also to empower the barangay officials. It's part of their job. Dili kay ang ilang focus. It's again part of their job. Cleanliness, holding garbage, disaster response. But also part of their job is to monitor criminal activities in ang lugar. Musabit sila sa PDEA sa ilang observations. It does not, nabaw mo nga nung isla musabit. Mahadlok mo sila, nakontrahan sila. Nakuiban, mahadlok sila, na ini-submit nila kanang Mawala na butos. mawala sa buto. Muna. So, again, drastic. Ihatag na to first 2 years, memories, but the remainder years, hindi mo itang successful na. So, mula na to, i-suspend na to. From there, aside from suspending them, ato yung tangtangon sa katungkulan and absolute and perpetual disqualification from public office. More niya to. Ako rin na kayo mo, you look at the news history. The only regional director in the whole Philippines na nakapasuspinso, tibuok barangay officials. Ang nahimo nga barangay chairman sa Ermita at tumatay siya, Atty. Orgulio. Barangay pati tanod suspenso. Atong ipasuspenso because if we do that again, we only have 80 barangays. Correct. There are certain barangays na peace and order is being implemented. But we have to accept there are certain barangays na problematic yun. If we do that, then wala ni mudagan-dagan o barangay captain tungod lang kay tungod sa title, mudagan na siya o barangay chairman tungod kay naa siya intention sa iyang kasing-kasing mamuhatag o serbisyo sa iyang barangay. Good morning, sir. Talking back of PDEA, I would like to personally thank you for the immediate action you've given to us with regards to the problem in my school. I remember UC Manila before when I was working as Dean in the College of Criminology. Onya, salamat ko personally sa recognition imong ihatag nako at that time. And then, sir, considering that you do have experience na gyud sa gikan sa PDEA o dito na po sa national figure, kana na ang karon, I understand that civilian ta sa pagkakaroon. Can you be available for invitation to any political local positions for Cebu City? Sir, Romy, thank you so much. So, tinatext na ako, sir. Usa imong question, pero mo yung pinakalisod ko bago. Invitation. As I have said, sir, I am here to, if gusto mo yun sa katawhan, atong himuon. Morong na sir. Gusto mo sa katawhan, atong himuon. We have to think outside of the box. Ako, kausar ako ninyo kay certified journalist po. I have an article weekly sa Daily Tribune. My column is out of the box. I specifically made that title out of the box because we have to start thinking out of the box right now. Kaya ato akong sitwasyon karon sa Pilipinas, traditional na kayo atong approach. Traditional na kayo atong approach. We have to think outside of the box. There are many solutions na wala na ito iswayan. There have been solutions na ito lang nasuwayan po before. Nakita na ito effective. So what we do, we hybridize. Kung sa itong solution, we improve on it. Kanina solution, there is a new solution na i-offer sa grupo, especially with the help of kapihan. Atong ma-discuss, this will become, you will, if the time comes, if God will, ihatag sa Ginoo, God will, you will become part of the sectoral governance council na itong Sus, pakpak! Oh!
Ako man, there should never be any policy implemented without consulting the Multi-Sectoral Governance Council. It should be any policy. For me, 80% it should be acceptable to the citizenry. There is the part na di sa nato pwede na ato na lang ihatag ko tanan. The city also has to be strict, has to be firm. But at the end of the day, there should be, it is not consensus, but it should be consultation. So, more ako i-offer, sir, if the city wants it, if the community wants it, and if God wills it, then buha kayo sa inyo. Thank you, Boy, o Consel John, Mayor Wagas, o gato mong kauban sa Kids S, o si Sir Yuki Ruiz, no? Ako lang pagsapot sa mga mensahe pa, ito yung dedikasyon bitaw sa katauhan. No? So, ang akong pangulang na sir, kining, ako yung mga nakita mga luxury cars man, nabuto naman sa ibang botang, mga luxury cars ba, pamaligyan rin sa Cebu City. Kita na ito sa district center. Sir Permin, pag sa luag ikuan na, kaya ka ng naaman sa ato ang balaod, authorized man mo import kung sakyanan. Basta dili lang si kanan. Kaya we have a law that was passed during the time of PGMA nga gibawal mo import o nga sikanan vehicles to protect our local dealers. But regarding luxury cars, sir, there are certain instances na pwede mag-import. Mga balikbayan, kung ilan ang gamit o pila katuig na ito sa country of origin, pwede na nila authorized ang mga balikbayan o import. But there are instances nga itanaw mo sa unit, kanang unit nga 1 out of 50, 1 out of 100, di yung kakapalitan na o brand new. Very common sense na. Kung ako nga customs ko, nanig-abot sa pantalan, nanig-ablis container, uy, mas kanang, ato rin butang, no mentioning a brand, uy, exotic car. Siyempre, kada usa na to, natay cellphone, tanaw niyo mo si mong cellphone. Unsa ni siya? It will go up 1 of 50. Kanang mga luxury brands, kanang mga luxury cars, kanang mga nabaligya na, dili na mo baligya o bisan kinsa lang, na sila waiting list. So, ang gihimo na katumuban na makapalit og una, ilang paliton, mahurot na ang stocks, mo mahal pag-ayo ang presyo. Ilang ito ibaligya. Technically, used na siya. Technically used na siya. Di na pwede ang ipadala dito sa Pilipinas. Di na pwede import. But because na yung mga nahitabo nga, umuha na ito ingon, di na nakauwayo na itong mga customs broker kaya di niya sila suporta na ito. But akong ikaingon, naatay atong mga customs broker sa Pilipinas ang pinaka-bright tibok kalibutan nga ang sports car mahimo ng Toyota Camry. Thank you so much, Sir Boy. Una sa tanan, mga ko pasalamat sa kapihan sa Subo, kang Sir John Alcover, kang Mayor Wagas, Sir. Murag nakahinumdum na ka, Sir, na nakakita na ka sa una. Then, nanang imong amigo, Sir, nanapod rin, nagsaba-saba na po. So, daghan kay salamat, and I appreciate this, na inyo kong gitagaan o tingog para maka-istorya ko sa kunsay ato ang nakusay nasa kong kasing-kasing. Haragi po ninyo another opportunity in the future. Hindi kahapon ninyo. Akong saan, ako ang magulan ninyo rin. Tawangin lang ko ninyo, ubalin ko ninyo. Kaya wako ilayin ko mo kumuha sa kasing-kasing. Kung hindi kausapan, para sa pinulan na yung kalambuan o kahapsay sa itong lakbayan. Mawagin ako Kuyugi! God bless you all. Kuyugi! Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan.